Iginagalang daw ni independent health advocate Dr. Tony Liachon ang ipinataw na 6-month suspension ng PCP. Pero kung ano raw ang dahilan nito, wala nang iba kundi pamumulitika. Sa tingin ni health advocate Dr. Tony Liachon, politically motivated ang 6-month suspension na ipinataw sa kanya ng Philippine College of Physicians o PCP nitong Mayo. Ayon sa PCP, nilabag ni Liachon ang Code of Ethics na organisasyon kaugnay ng umano'y defamation at mga malisyosong pahayag ng korupsyon laban sa mga kasamahan nito. Inilabas ang desisyon noong May 20 at kaakibat ng suspension ang pansamantalang pagkawala ng privileges ng doktor bilang miyembro ng PCP. Nag-ugat ang desisyon ng Board of Regents sa ethics complaint mula kay Dr. Kenneth Hartigan Go, dating PCP President, Director General ng Food and Drug Administration at dating USEC ng DOH. Kinatigan ng board si Go at sinabing malinaw ang paglabag ni Liachon sa Code of Ethics ng samahan nang isa publiko nito ang kanyang alegasyon ng korupsyon laban sa doktor. Sa isang mensahe naman, ani Liachon, whether politically motivated or not, panahon at katotohanan na raw ang makapanghuhusga sa suspension niya. Sa ngayon, mananatilian niya siyang humble sa pagtanggap ng desisyon ng PCP. Pero nagulat din daw siya sa timing ng announcement nito dahil may 2 linggo pa raw naman siya para iapila ang suspension pero naglabas na ang PCP ng press release. Nirerespeto pa rin daw ni Liachon ang proseso ng institusyon at nanawagan ng patas na kaparusahan. Nabanggit ni Liachon sina Iloilo Representative and former DOH Chief Janet Garin kasama ni Dr. Hartigan Go nang matanong kung sa tingin niya ay may politikang sangkot sa kanyang suspension. Sina Garin at Go ay respondent sa prominenteng Dengvaxia case tungkol sa bakunang mula sa Sanofi Pasteur na umano'y dahilan ng pagkamatay ng ilang batang nabakunahan nito. Withdrawn sa Justice Department ang 98 cases ng reckless imprudence resulting in homicide laban kay Garin at iba pang DOH officials noong nakaupo pa sa DOJ si now Ombudsman Jesus Crispin Remulla in 2025. Ramdam ko ang nararamdaman ng mga namatayan. Pero mas masakit na ginagamit sila ni Persida, ni Erfe, ni Liachon at patuloy na taxpayers' money yung ginagamit ng case build-up dito sa mga Filipino scientists. Mas kawawa ang taong bayan. We had outbreaks, epidemic of polio, measles, pertussis, Japanese encephalitis. Okay. In the coming years, we'll have an epidemic of hepatocellular carcinoma, liver cancer dahil hindi nakapabakuna ng HEPA. And fake experts like Tony Liachon are just out there with no accountability. Si DOH Secretary Ted Herbosa naman, iginiit ang mahigpit na pagsunod ng mga doktor sa Code of Ethics. Anya, ang baseless accusations daw para sa social media likes ay violation ng code na ito kaya kailangan i-reprimand ang lumalabag. Be unethical, you become unprofessional. Dagdag ng kalihim.